Hinalikan pa siya nito sa noo. Pagkatapos noon ay iniwan na siya ng ama. Sa kabila ng paglalambing ng ama ay hindi pa rin gumaan ang loob ni Erica. It was maybe the grandest party in Santorini, but she felt the worst. At dahil yun kay Philip, kahit na binilhan siya nito ng mamahaling kwintas na suot-suot ngayon, at ito pa naging last dance sa 18 dances, hindi pa rin iyon sapat. Hindi yun mananatiling sapat hanggang sa nakikita niya itong masaya sa party kasama si Fatima. Dapat siya ang nasa pwesto ni Fatima. Dapat siya ang sinasamahan ni Philip. Hinawakan niya ang diamond cut necklace na regalo ni Philip. Bihira siyang regaluhan ng kapatid kaya malaking bagay para sa kanya ang ibinigay nito. Kaya sa halip na isuot ang mamahaling ruby necklace ng kanyang mama, ay mas ginusto niyang isuot ang bigay ni Philip para na rin ipakita na pinapahalagahan niya ito. Pero si Philip naman ay hindi siya pinapahalagahan. Sa isang babae lang nito itinutuon ng pansin. Kay Fatima lang. Sinusulyapan siya ni Philip pero hindi ganoon kadalas. Kagaya ng pagsulyap nito kay Fatima at sa iniinom. Sinabihan siya ng kapatid kanina na napakaganda niya ngayon pero tila baliwala lang iyon dahil may kasama itong iba. Inis na inis si Erica kay Fatima. Ang babae ang nakapagpasira ng dapat sana ay isa sa pinakamagandang okasyon sa buhay niya. Wala na ang magnobyo sa hall pero nararamdaman pa rin niya ang inis. Naiisip kasi niya ang maaaring ginagawa ng mga ito ngayon. Napapatiimbagang siya kapag may sumasagi sa isip niya. Nang hindi na iyon matiis ay umalis na siya sa sariling party. Pupunta na sana si Erica sa kwarto niya nang makita sina Fatima at Philip papunta sa kwarto ng huli. Lalo siyang nagngingit-ngit sa galit. Lasing na si Philip dahil marami itong nainom sa alcohol drinks na sinaserve sa party. Inaalalayan naman ito ni Fatima papunta sa kwarto. Mukhang hirap na hirap pa ang dalaga. Napagdesisyonan niyang lapitan ang mga ito. Oh God, thank you dumating ka Erica. Can you help me bring Philip to his room? Lasing na siya. Hindi na niya magawang makapaglakad. Tumango siya. Inalalayan nila si Philip para makapasok sa kwarto nito. Inihiga nila ang lalaki sa kama. Pagkatapos noon ay pumasok si Fatima papunta sa loob ng banyo ng kwarto. Pagkalabas ay may dala itong palanggana na may tubig at bimpo. Akmang pupunasan nito ang nobyo ng punahin niya. Pwede ka nang umalis. Ako nang gagawa niyan. Ha? Nakuha ko na. Kaya ko na ito. Hindi pa tapos ang party kaya mas mabuting yun muna ang asikasuhin mo. Ako nang bahala kay Philip. Mariing umiling si Erica. I can leave my party whenever I want. But I said leave. Ako nang bahala sa kapatid ko. Galit na sabi niya kay Fatima. Walang ginagawang masama si Fatima sa kanya pero dahil mahal ito ni Philip ay naiinis siya sa babae. Naiinis din siya dahil tila kay bait-bait nito. Wala siyang mapupunang masama at walang makitang dahilan para hiwalayan ito ni Philip. Dahil yata sa takot sa kanya'y lumabas nga si Fatima ng kwarto. Siya ang gumawa ng dapat ay gagawin ni Fatima. Pinunasan niya si Philip. Habang pinupunasan si Philip ay hindi maiwasang makaramdam ni Erica ng kakaibang kiliti sa puso niya. Lalo na at sa magagandang bahagi ng katawan ni Philip niya, pinaglalandas ang bimpo. Aircon naman ang kwarto pero tila naiinitan siya. Napapalunok din siya kapag naririnig na umuungol ito sa ginagawa niya. Hindi pa ito ganoong unconscious. Nanlalabo lang siguro ang senses nito dahil sa kalasingan. Fatima. Narinig pa niyang wika ni Philip at sa gulat niya hinawakan nito ang leeg niya. Hinila nito ang kanyang ulo palapit sa mukha nito at mariing hinalikan siya. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Erica. Isama pa na nakakapangilabot ang sensasyong nadarama niya sa ginagawa ni Philip. Mapusok at mabagsik ang halik. Hindi pa siya kailanman nahahalikan sa mga labi kaya nagulat siya ng gusto sa ginawa nito. Pero mas nagulat pa siya sa naramdaman nang gumapang pa ang halik ni Philip sa kanyang leeg. Naging mapaghanap ang lalaki. Gutom. Siya naman ay tila nagiging alipin nito dahil sa sensasyong pumapasok sa kanyang loob sa bawat hawak at halik nito. Sa mga ginagawa ni Philip ngayon, lalo lang nagkaroon ng dahilan si Erica para hindi ito pakawalan, para hindi ito hayaang mapunta sa iba.
Sa pagitan ng paghawak nito ay nakaisip siya ng isang paraan na alam niyang kahit pwedeng ikabagsak ay gusto niyang gawin. All for her love for Philip. Hindi man siya ang tinawag ng lalaki, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga sa ngayon ay ang maaari niyang mabago kapag ginawa ang nasa isip. Ano nga ang isa sa mga sikat na kasabihan sa Filipino na madalas na binabanggit sa kanya ni Becca kapag gusto nitong maging mapangahas? Naalala na niya, kung hindi madaan sa santong dasalan, danin sa santong paspasan. In the present time, bukod sa saya, ay hindi rin magawang itago ni Philip ang pait at galit habang nagkukwento siya sa mga kaibigan niya sa bagong natuklasan. He just discovered that he had a son. How cruel was that? Kung hindi pa namatay si Stavo ay hindi niya pa malalaman. Kung hindi pa siya nagpalit ng taga-imporma sa kanya sa lagay ni Erica. At kahit hindi man tuwiring sabihin sa kanya ni Erica, ay alam na agad niya na anak niya si Francis. Walang duda doon. Mula sa mata niya ay kamukhang-kamukha niya ito. He was his younger version. Kamukhang-kamukha niya ito noong bata pa siya. That is what pride can do to us. Pangaral ni Vladimir. Kasalukuyan itong nasa Pilipinas dahil inaasikaso nito doon ang pinatatayo ng Sweet Angel Group of Companies na pinakamalaking hotel and casino sa Pilipinas. Ito ang in charge sa entertainment business ng SAC. Ganoon din si Adam dahil binibisita naman nito ang best friend nito na isang Filipina. Kasabay rin noon ang pamamahala sa distillery nila sa bansa na siyang ito ang in charge. Kasalukuyan silang nasa Golden Cash Clubhouse Resort na siyang pinakamalapit na clubhouse na pare-pareho silang member. Nagkita-kita sila doon dahil na rin sa hiling niya. Dahil sa pasabog ni Erica ay kailangan niya ng mapagsasabihan ng nararamdaman. Nang ipadala sa kanya ng inuupahan niyang bagong PI ang picture ng bata, ay laking gulat niya. Alam niya na nasa Pilipinas si Erica dahil ayon kay Stavo ay doon raw ito nanatili sa nakalipas na taon. Sumama raw ito sa baklang kaibigan nito na umuwi sa Pilipinas. Naging hiyang si Erica sa bansa niya. Sakto namang nasa Pilipinas din siya dahil sa ilang business matters. Kaya mabilis lang niyang napuntahan ang mag-ina niya. Sa bahay na nga lang niya ang mga ito napuntahan. Mabuti na lang at may report din ang inumpahan niyang PI sa bahay ng mga ito. Kaya nagawa niya na mapuntahan din ang mga ito sa mabilis na panahon. At ngayon, mabuti na lang din at kahit papaano ay may ilan siyang kaibigan na nasa bansa din at ito ang naging outlet niya sa balitang nalaman. Kakaunti lang ang tinuturing na kaibigan ni Philip. Marami siyang kakilala, oo. Bilang big time businessman ay marami na siyang nakatagpong tao, big time man o hindi. Pero kukunti lang ang itinuturing niya mga kaibigan. Kapag nasa mundo ka ng business ay maintindihan mo iyon. You will meet people but it is also hard to give trust to all of them. Kailangan niya pang pag-aralan ng background ng isang tao bago siya makipaglapit dahil maaaring sa isang galaw lang niya ay matumba siya. People in business are most called as competitors, not friends. Sa mundo ng business ay ang 5 lang niyang partners sa SAC ang tinuturing niyang kaibigan. Ito lang ang mga pinagkakatiwalaan niya. Isama pa na wala siyang oras para humana pa ng kaibigan dahil na rin sa pagkaabala niya sa SAC. Masaya naman siya sa barkadahan nilang 6. Iba't iba man ang ugali nila ay nagkakasundo sila. Siguro ay dahil sabay-sabay silang lumaki sa ampunan. Time to time lang silang nagkikita dahil madalas silang abala na 6. Siya, si Adam at si Vladimir ang madalas na nagkikita-kita. Pare-pareho kasi silang hands-on sa SAC. Si Ethan naman at si James ay nakikialam din sa business pero mas nakatuon ang pansin ng mga ito sa ibang bagay. Si Ethan ay sa estado nito bilang celebrity prince at si James ay sa pagiging doktor nito. Samantalang si Charles ang siyang walang lubos na pakialam sa business dahil nagbibigay ito ng puhunan pero hanggang doon na lang iyon. He just became a capitalist and silent partner. Madalas kasi wala itong pakialam. Artist kasi kaya may pagka-weird ito. At gustong sa isang bagay lang nakatuon ng pansin dahil kapag nawala ang concentration
ay tila nababaliw. In short, lumalabas lang ito kapag natatapos na ito sa ginagawa. Hindi ito nagpapaabala kanino man kapag may painting o mural na ginagawa ito na hindi may iwasan kapag isa kang businessman. Ano nang gagawin mo ngayon? Kukuhanin mo ba kay Erica ang bata? Tanong ni Adam. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Philip. Gusto niyang gawin iyon pero alam niyang magiging isang malaking gulo iyon. At nabasa niya minsan na malaking epekto ng relasyon ng magulang sa emosyonal na bahagi ng isang bata. Ayaw niyang gumawa ng gulo, lalo na at napakabata pa nito. Siguradong iyon kasi ang kahihinatnan kung sakaling puwersahang kuhanin niya ang bata kay Erica. Ramdam niyang mahal na mahal nito si Francis. Hindi ito papayag na basta na lang niyang kuhanin ang bata dito. Kahit alam niyang napakadali lang para sa kanya na gawin iyon. Pwede naman siguro kaming hindi makarating sa ganoon. Sagot na lang niya. Ganon? So ang ibig sabihin mo ba ay ayusin mo na lang ang pagsasama niyo ng asawa mo? Matalim na tinitigan niya si Vladimir. Hanggat maaari ay ayaw na ayaw niyang tawagin si Erica sa estado nitong iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya magawang tawagin ito na asawa niya. Hindi niya pa rin tanggap at kahit kailan yata ay hindi niya magagawa. He was just forced to marry that brat. Itinaas nito ang kamay. Hey, I'm just saying the truth. Asawa mo naman talaga sa Erica. Bakit hindi niyo na lang tutuhanin? That was not an option, Vladimir. Alam mo na ipinilit lang iyon. Dahil kaibigan niya ang mga ito, ay naikwento na rin niya sa mga ito ang ilang personal na bagay tungkol sa kanya. Kaya hindi siya nakikimi na ikwento sa mga ito ang natuklasan ngayon. Kumunot ang noon nito. Hindi ko maintindihan ang pagkakaayaw mo kay Erica. Maganda naman siya at single ka naman kaya he set me up, Vladimir. Hanggang ngayon ay hindi ko siya mapapatawad ng dahil doon. Putol niya sa kaibigan. Ever heard of the word move on, pare? Untag naman ni Adam. Mukhang pati ito ay gusto ang mungkahi ni Vladimir. Kailangan mo noon. Ilang taon na ba nakalilipas? 7 taon? Isa pa may asawa na rin si Fatima at may anak na. Sa inyong dalawa, ikaw na lang ang hindi nakaka-move on. Kumunot ang noon ni Philip. Hindi niyo ko naiintindihan. Alam niyo bukod sa pagkasira ng relasyon namin ni Fatima, ay marami ring naidulot na masama ang ginawa ni Erica noon. Yes, maybe. Pero bata pa si Erica noon. Hindi niya pa ganoong alam ang ginagawa niya. Being young is not an excuse to be stupid. 18 na siya noon. May isip na siya. Dapat ay iniisip muna niya ang consequences ng maaaring mangyari sa kanya bago niya ako. Hindi na niya maituloy pa ang sasabihin dahil kapag naalala niya iyon ay bumabalik lang ang masasamang alaala sa isip niya. Inamin sa kanya ni Erica ang dahilan kung bakit nito nagawa sa kanya ang bagay na iyon. Mahal daw siya nito sa kabila ng trato niya rito. Kung ang pagmamahal nga sa isang kapatid ay hirap siyang ibigay dito, paano pa kaya ang isang pagmamahal ng isang asawa? Isama pa na dahil dito ay nawala sa kanya si Fatima. Si Fatima na unang pag-ibig niya. Hindi niya malilimutan ang sakit sa mukha nito nang malaman ang nangyari sa kanila ng tinuturing niyang kapatid. Nang dahil doon ay nakipaghiwalay ito sa kanya. Naging napakasakit noon para sa kanya. Hindi niya mapapatawad sa Erica sa ginawa nito. How I wish hindi kayong kasama ko ngayon. May mabait kasi kayo. Ito yung mga oras na nahihiling ko na nandito si Charles. Paniguradong maintindihan niya ako. Patigas kasi ang puso ng kaibigan niyang iyon. Naiintindihan naman namin ang galit mo kay Erica. Naiintindihan din namin na mahirap magpatawad. Pero ilang taon na kasi pare. Pwede mo ring ibukas ang puso mo. Wala namang mawawala sa iyo kasi single ka naman. Saka may anak kayo. Mas makabubuti sa anak niyo kung magkaayos kayong dalawa. Sana'y pag-isipan mo rin itong sinabi ko. Paliwanag ni Adam. Tumango-tango si Vladimir. Sumasang-ayon sa payo ng kaibigan. Naiwang nag-iisip si Philip. May punto ito. Pero kaya ba niyang sundin ang mga iyon? Kung hindi lang naman ang paghihiwalay nila ni Fatima ang dahilan kung bakit kinagalitan niya lalo si Erica? Kung bakit sa halip na i-work out ang relationship nila ay hindi niyo ito pinansin? Maraming dahilan kung bakit galit siya kay Erica. Mahihirapan siya na makisama rito.
Sa totoo lang ay namumuhi siya dito. Maganda si Erica. Habang lumalaki ito ay napapansin niya na iyon noon pa. Gusto niya ang brunette at wavy na buhok nito. Napakaganda rin ang berdeng mata nito. Pinaghalo ang features nito na mag-asawang Lucas at Iris Phelan. Ang balat nito ay kasing olive ng balat ni Lucas. Naman na rin ito ang tangkad ng lalaki. Ang kurbada at magandang mukha naman nito ay namana kay Iris. Kung pisikal na atraksyon ang pagbabasehan, matindi ang atraksyon na nararamdaman niya rito. Pero hindi niya gusto ang nakaraan at ugali nito. Sapat ba ang pisikal na atraksyon na nararamdaman niya para i-workout ang relasyon nila? Handa ba siya na patawarin ito alang-alang sa anak nila? Sa kabila ng galit, alam niyang kailangan niyang pakasamahan ito. Maybe, not to build their relationship, but for their child. And that should be the reason why he should let her enter his life again. Hinihingal-hingal pa si Erica nang makarating sa school ng anak niya. Day off ngayon ng yaya ni Francis kaya siya ang kailangan sumundo sa anak. Dahil napatagal ang appointment niya sa isa sa mga kliyente niya ay nalate siya ng sundo sa anak. Isama pa na wala din siyang dalang kotse dahil coding iyon. Mag-aalas 3 na nang makarating siya sa eskwelahan ng anak. Siguradong naiinip na ang anak sa pag-aantay sa kanya. Agad na nilapitan niya ang guard para itanong si Francis. Kilala na siya nito at ang kanyang anak. Naku ma'am, may sumundo po kay Francis kaninang lalaki. Sumama naman po siya. Ang sabi niya po ay daddy niya ang lalaki kaya hinayaan ko na po. Nalaki ang mga mata ni Erica. Hindi nagpaalam sa kanya si Philip na susunduin nito ang anak nila. Paano niya malalaman ngayon ang lagay ng anak niya? May balak pa bang ibalik ng lalaki ang anak niya ngayon? Sa isiping iyon ay nakaramdam ng matinding kaba si Erica. Naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Philip kagabi. I will claim what is rightfully mine. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Philip ang eskwelahan ng anak pero hindi na siya magdududa. Madali lang naman dito ang pag-alam sa mga bagay-bagay dahil mayaman ito. Kahit hindi sila nagkikita, ay subaybay niya ang buhay nito. Bukod kasi sa madali lang malaman iyon dahil sa sikat na personalidad nito na linggo-linggo yatang makikita sa business pages ng mga dyaryo. Gusto din niyang malaman ang lagay nito para sa anak nila. Para kapag nagsimulang magtanong si Francis tungkol dito, ay may maisasagot siya. Sa ngayon ay hindi pa naman dahil napupunan niya ang lahat ng pagmamahal na kinakailangan nito. Mahal na mahal niya ang anak niya kaya hindi niya makakaya kung ilalayo ito sa kanya ni Philip. Sukdo lang makipagpatayan siya dito para mabawi ang anak niya. Kahit na alam niyang makapangyarihan ito, ay lalabanan niya ito. Ang tanging hindi lang yata ito nadalian sa paghahanap ay ang existence ng anak nito. Pero kung ano man ang dahilan kung bakit hindi nito iyon ginawa ay hindi na importante sa kanya ngayon. Ang kailangan niya ay mahanap at mabawi ang anak niya. Magsasalita sana siya sa guard upang pagsabihan ng tumunog ang cellphone niya. Unregistered ang number. Sinagot niya muna iyon. Kanina ka pa namin inaantay. Nanlamig si Erica nang makilala ang boses ni Philip. Nilingalinga niya ang tingin nang makakita siya ng itim na limousine hindi kalayuan. Isang exclusive school ang pinapasukan ni Francis pero kailanman ay hindi pa siya nakakita ng ganoong sakyan ng mga magulang ng kaklase nito. Then it hit her. Naalala niya ang tungkol sa limousine din na gamit nito kahapon. It's Philip. Nakumpirma niya iyon nang bumukas ang bintana at inilabas ni Francis ang ulo. Mommy! Over here! Lumuwag ang hininga ni Erica nang makita ang anak. Pero hindi iyon naging cue para patayin niya ang tawag. Ibaba mo ang anak ko, Philip. This is kidnapping. Sinadya niyang sabihin sa tawag iyon dahil ayaw niyang makita ng anak na nag-aaway sila. Kung kidnapping ang ginawa ko, sana kanino ko pa siya inilayo. Sana hindi namin inantay ang mommy niya na hayaang pabayaan ang anak niya maghintay ng mahigit sa 1 oras. Matigas pero mahina ang boses nito. Binaliwala niya ang sinabi nito at pinatay ang cellphone. She suddenly felt guilty, though. Bakit nga ba siya nag-iisip ng masama kay Philip samantalang siya nga may pagkakamali sa kanila? Masyado na yata siyang napaparanoid. Nang makalapit siya sa limousine ay may lumapit pa na lalaki at ipinagbukas siya ng pinto. Ganoon pa man ay hindi niya pinansin ito. Tinawag niya ang anak.
Francis, bumaba ka dyan. I'm taking you home. What? Mommy, Daddy promised me to take me to Star City today. Mamasyal po kami. Ano? Pinamewangan niya ang kamay. Bakit? Wala ka bang assignment? Mommy, Friday po ngayon. May assignment po ako pero pwede ko naman po yung gawin sa weekends. Paliwanag ng anak. Basta mommy, I'll come with Daddy. I want to be with him. Nanlaki ang mata niya. Isang araw pa lang nitong nakakasama ang ama pero mukhang nakuha na agad ni Philip ang kalooban nito. Nang tumingin siya kay Philip ay nakangisi ito. Gusto niyang matulala dahil gumawa po ito sa paningin niya ng dahil doon. Bihira lang niya na makita itong magpakita ng kahit anong emosyon o ekspresyon. Kung mayroon man ay galit ito. Kaya pakiramdam niya ngayon ay na-mesmerize siya. Pakiramdam din niya ay tumibok ng malakas ang taksil niyang puso. Gosh, it was 7 years but binura ni Erica ang mga nasa isip. Hindi importante ang nararamdaman niya kay Philip sa ngayon. Alam niyang tapos na sila. Natanggap na niya na kailanman ay hindi siya mamahalin nito. Ang mahalaga ngayon ay ang anak niya. Ang anak nila. Francis, pwede ka namang sumama kung gusto mo. I don't mind. Si Philip na ang sumagot. Nang tumingin siya, kay Francis ay mukhang tuwang-tuwa naman ito sa sinabi ng ama. Yay! Sasama si Mommy. Para tayong happy family. Gustong mapangiwi ni Erica sa binitiwan ng anak. Happy family? Mukhang malabo. Pero dahil ayaw niyang malungkot ang anak, ay hinayaan na lang niya ito sa sinabi nito. Mukhang ganoon rin ang pakiramdam ni Philip. Hindi ito nagkomento. Isang dahilan lang kung bakit hindi na dapat talagang umasa si Erica ng happy family kasama ito. I want to talk to you. Nagulat si Erica nang marinig niya magsalita si Philip. Sa pangalawang pagkakataon ay sabay nilang pinatulog si Francis. It's been a tiring day but Erica would admit that she enjoyed it. Nakikita niya kasing masaya ang anak niya. At kapag nakikita niyang masaya ito, ay masaya din siya. Mukhang enjoy na enjoy ito sa company nila ni Philip. Napalingon si Erica kay Philip. Mukhang seryoso ito. Dahil gusto niya rin itong kausapin, ay pumayag siya sa gusto nito. Inaya niya ito sa sala ng bahay. Mag-usap. Pumayag ito. Nang makaupo ay inunahan na niya ito sa pagsasalita. Kung ang gusto mong pag-usapan ay tungkol kay Francis, uunahan na kita. Hindi mo kailanman makukuha ang anak ko sa akin. Sa gulat niya ay tumawa lang ito. You are becoming paranoid, Erica. Relax, hindi ko kukunin sa iyo si Francis. Hindi ko kayang i-expose ang anak ko sa gulo. Tumaas ang isang kilay niya. Kung ganoon, anong gusto mo? Gusto kong lumipat kayo sa bahay ko dito sa Manila. Diretso at seryosong sabi nito. Kumunot ang noo niya. Bakit? Wala ko nakikitang mali dito sa bahay na tinitirhan namin. He snorted. Napakaliit nito. Lalo siyang nagtaka. Ano? For someone who grew up with a silver spoon in the mouth, I already knew it. Pero masaya ako dito. Masaya ang anak ko dito. Hindi namin kailangan ng panibagong bahay. Nainsulto siya sa sinabi nito. Ano kung maliit ang bahay na tinitirhan nila ng anak? Safe naman iyon. Isama pa na kahit hindi iyon ganoong kaganda at kalaki, ay hindi ibig sabihin ay nagkukulang na siya sa kanyang anak. Lahat ng gusto nito ay pinipilit niyang ibigay. Lahat ng alam niyang makabubuti dito ay pinaghihirapan niya para makuha at maibigay dito. Maganda man ang career ngayon ni Erica. Hindi ibig sabihin noon ay madali lang niya na narating ang kinaroroonan niya. The path to her success was not a straight line. It was a curvy, zigzag road. Naging ganoon iyon sa nakalipas na 7 taon. Simula nang mamatay ang mga magulang niya at kinailangan niyang sumama kay Becca na bumalik ng Pilipinas. Dahil pakiramdam niya ay wala nang sino man na nasa Greece ang maaaring tumulong at dumamay sa lungkot na nararamdaman niya. Pakiramdam kasi niya ay siya ang sinisisi ng lahat sa pagkamatay ng mga magulang. Ganoon din naman siya sa sarili kaya kailangan talaga niyang ng karamay para maibsan ang kanyang mga kalungkutan. Kailangang umuwi ni Becca dahil natanggal ito sa scholarship na siyang dahilan kung bakit ito naging exchange student sa Greece. Sumama siya dito dahil ito lang ang masasabi niyang pinakamalapit niyang kaibigan. Ito lang din ang handang dumamay sa kanya.
Hindi naman talaga sana niya balak na magtagal sa Pilipinas dahil kahit patay na ang mga magulang ay sinigurado ni Philip na siyang halos pinamanahan ng mga magulang ng business nila na makakapag-aral pa din siya. Pero dahil nalaman niyang buntis siya, ay hindi na niya naipagpatuloy ang pagbalik muli sa France at mag-aral. Nanatili siya sa Pilipinas hanggang sa makapanganak siya. May sariling savings siya at dahil malaki iyon ay hindi siya nahirapan financially. Kahit hindi niya gastusin ang mga sustento ni Philip buwan-buwan ay kaya niyang mabuhay. Hindi man ganoon kaalwan pero masaya siya dahil nagawa niya ang mga iyon sa paghihirap niya at hindi lang dahil sa tulong nito. Nang makapanganak din siya ay sa Pilipinas na niya itinuloy ang pag-aaral dahil nagustuhan na niya ang kultura doon. Pakiramdam niya ay nahiyang siya. Hindi man ganoon karangya ang buhay niya kagaya noong buhay pa ang mga magulang at nasa Greece siya ay masaya siya. She lived simply. Hindi naman talaga kaso kay Erica ang pera. Hindi din siya galit na marami sa mga ari-arian nila ay ipinamana nito kay Philip. Ito kasi ang magaling sa business. Inaasahan na niya iyon. Ito ang magpapatuloy sa negosyo ng mga ito. Nang malaki-laki na si Francis ay nag-abroad naman sa Becca para doon magtrabaho. Dahil maayos na ang buhay niya ay naging maayos na rin siya nang wala ito. Paminsan-minsan ay nagkakausap pa rin naman sila pero hindi na madalas. Pero thankful siya sa kaibigan. Kung wala ito ay hindi niya alam kung paano siya makakasurvive noon. Ito lang ang natatanging sumuporta sa kanya. Pero ayaw ko, Erica. Sa ayaw at sa gusto mo, sa bahay ko dito kayo sa Maynila mananatili. Matigas na sabi nito. Gusto kong magsama-sama tayo sa iisang bahay. Maging isang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Erica. Kasabay din noon ay ang paglakas ng tibok ng puso niya. Totoo ba itong naririnig niya kay Philip? Gusto nito silang maging isang pamilya? I don't understand, Philip. Bakit? Yun ba ay dahil sa gusto ni Francis na maging ganoon tayo? Tumango ito. Nakita mo kung gaano siya kasaya kanina. Gusto mo ba na alisin ang saya sa mukha niyang iyon kapag nalaman niyang hindi naman talaga tayo nagsasama? Umiling siya. We can work something. Hindi ganito. Hindi tayo pwedeng magsama. Si Philip naman ang napakunot noo. At bakit? Hindi mo ba nakikita, Erica? The boy needs a family stability. Isipin mong anak natin. Kapag nagsama tayo, magkakaroon siya ng ina at ama. At hindi na niya kailangang magaya pa sa ibang bata na magkaiwalay ang mga magulang na pinagpapasapasahan. Magiging normal ang pamilyang kalalakhan niya. Seryoso ito. Kung todo iling pa rin sa Erica. Hindi, kalokohan ang lahat ng ito. Hindi kita maintindihan, Erica. Hindi ba't gustong gusto mo na matali sa akin? Na mapalapit sa akin? Bakit ngayong binibigyan na kita ng pagkakataon ay inaayawan mo? And please, wag na wag mong sisirain ang mga sinasabi ko. Para sa ikabubuti ito ni Francis. Wala ko nakikitang mali dahil bukod sa kanya ay may isa pang dahilan kung bakit dapat tayo na magsama. Hindi ka naman siguro nagkaka-amnesia para malimutan mo na hanggang ngayon ay kasal pa rin tayo. Bahagyang napanganga sa Erica. Of course, hindi niya pa rin nalilimutan iyon. Ang kasal na wala naman talaga sa plano niya. Ang kasal na nagpabago sa buhay niya. Nang makabawi ay huminga siya ng malalim at sinagot ito. Well, yeah. Ang kasal na hanggang ngayon ay ipinagtataka ko kung bakit hinayaan mo na manatili sa nakalipas na taon. Alam mo kung bakit? Simpleng sagot lang nito. Umiling siya. Dahil sa filan shipping? Konklusyon ni Erica. Alam niya na isa sa mga provision para makuha nito ang business na iyon ng pamilya ay ang manatiling kasal sa kanya. Sa yaman mo na ngayon, nakakapagtaka na gugustuhin mo pa rin ang business nila papa. Yeah, pero yun ang naging stepping stone ko para umangat sa mundong ito. Kaya mahalaga iyon para sa akin. Paliwanag naman ito. Bahagyang nanlumo sa Erica. Gusto niya pang makarinig ng iba pa mula rito. Pero tama bang umasa siya kung alam niyang sa simula pa lamang ay talo na siya? Maybe. Philip is just holding on to sentimental values too much. Kagaya na lang ng pag-hold nito sa unang mga naging kaibigan nito. Hindi na dapat siya umasa na may iba pang dahilan.